Na itong pag-uusapan natin ngayong umaga, yung mga nakatago dyan sa may poste, pwede bang huwag kayong magtago, huwag kayong medyo umiwas kayo konti sa poste para hindi kayo natatakpan ng poste. Okay, so buksan po natin mga Biblia. Dito po tayo sa 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. Alam nyo, gusto ko pagka nandito tayo, mga members at maging mga bisita, alam nyo, maganda na I'm always praying that every time you come to our church, ang gusto kong maramdaman nyo, makita nyo, ay yung comfort mula sa salita ng Diyos. Amen? Yung comfort mula sa salita ng Diyos. Ayoko makita nyo na bagamat narinig nyo ako na siyempre sumisigaw ako because that's preaching. Amen? Pero ang gusto ko makita nyo, kasi kanina, alam nyo, nag-testimony yung mga first class, yung mga graduating class na mga members natin na kadete. Ilan lang naman sila, pero narinig ko nung isa, sabi niya, nung fourth class ako, sabi niya, hindi ko alam kung anong pipiliin ko na simbahan na pumunta. Pero na-invite ako ni ganito, ganyan-ganyan, kinikwento niya. So pumunta ako ng PMA Baptist. Hindi naman ako Baptist, sabi niya, pero nung narinig ko yung sa awitan pa lang, parang kakaiba. So sabi ko sa sarili ko, sabi niya, dito na ako. So, baka naririnig nyo, sumisigaw ako, baka sabihin nyo, si pastor parang galit, parang ganon. Hindi, galit tayo sa kaaway, pero hindi ako galit sa inyo. Unang-una, hindi ko naman kayo kaaway. Dinala kayo ng Diyos dito. Gusto ko makita nyo yung comfort ng Word of God. Kung kayo man ay nakakaramdam ng hindi comfort, parang ako yung pinapatamaan ni pastor. Unang-una, hindi naman tayo nag-usap bago ako mag-preach. Pangalawa, bago ako gumawa ng mensahe, hindi naman tayo nag-usap. No, naiisip niyo ba yon? At pagka ikaw nang kinakausap ng mensahe, ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. Gusto ng Diyos, meron kang direksyon na sigurado sa buhay mo. Alright? So pangalawa na pakiusap ko mga kapatid, patayin niyo muna yung mga cellphones ninyo. Alright? Sandali lang naman tayo. Patayin niyo muna and then focus natin yung puso natin, yung isip natin na makinig ng salita ng Diyos. Pangatlo, natutuwa ako dun sa binabalita ni Brad Tom kahapon. Patungkol dito sa mga interns, patungkol dito sa mga estudyante sa UC, ROTC. Alam mo, sabi nila, yung mga hindi naman boboto, uuwi, magsisimba tayo. So that is why they are here. Alam mo kung bakit? Hindi naman ako dahilan sa salita ng Diyos. Alam niyo ba mga kapatid, the only hope we have is the Word of God. The only hope we have is only Jesus. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. The only hope is Jesus Christ. 1 Timothy chapter 1, please. 1 Timothy chapter 1, verse number 1. Sabay-sabay tayo magbasa. Simple lang po ang mensaheng ito. Gusto ko maunawaan nyo na maayos. 1 Timothy chapter 1, verse number 1. Okay? Nandiyan na kayo, mga kapatid? Nasaan si dito? Di ba si Ping dito? Saan pumunta yon? Saan pumunta yun si Ping? Tinan mo mang kalokohan mo, ha? Dito ka nakaupo, pupunta ka kung saan. Ganda-ganda ng introduction ko, sisirain mo. Alright, nandiyan na kayo mga kapatid? Everybody read. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of our Savior and Lord Jesus Christ, which is our hope. Ulitin ko po. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope.
who is Jesus Christ, who is God, our hope. Amen? Yan yung hope natin, yan yung pag-asa natin. Hindi po yan yung hinihit-hit ninyo na hope. Mamaya explain ko po yan na magkaiba po. Amen? Yung katatapon nyo lang kanina bago kayo pumasok dito, tinapon nyo sa bangin. Tama? Yan, iba po yan. Oh. So yun ang gusto kong i-emphasize, mga kapatid. At pag-uusapan natin sa ating mensahe ng Diyos ngayong umaga. Tayo manalangin. Everybody bow your heads, quit moving. Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit, nakikiusap, nananalangin Panginoon sa pagkakataon pong ito, sa puntong ito, Panginoon. Hindi ko po kayang gawin ito, but you can because Thou art the omnipotent God, O God. Tulungan niyo pong inyong lingkod na maipaabot, na malinaw, malinis, Panginoon, ang inyong salita, maging sa mga mahal po namin, mga bisita na nandito po. Save them and help them, O God, to receive you as their Lord and Savior, O God. And please give them the obedient heart to obey you in water baptism. At ganun din po ito, gawin niyo pong revival, Panginoon, na mensaheng ito sa bawat isa. Salamat po at we promise you all the glory belongs to you, O God. And forgive us our sins in Jesus' name. Amen. Sige, pwede na pong bupo. Okay, so sandaling minutos, tayo po sasama-sama at mupo na maayos. Everybody sit up straight. And then dito tingin. Tapos walang matutulog. Huwag na kayong tatayo-tayo. Kung hindi naman kinakailangan tumayo, nandiyan ang mga ushers. At kung may kailangan kayo, ay sabihin nyo lang sa kanila. Amen. Ibibigay po sa inyo. At wag lang pera kasi baka walang pera yan. Oh. Gusto nyo ng pera, mga kapatid? Ay humingi tayo pare-parehas sa Panginoon. Amen? But ang gusto ko makita natin yung mensahe ng Diyos sa atin at pagdala ng Diyos sa atin dito. The fact na dinala tayo ng Diyos dito, merong ibibigay ang Diyos sa atin dito. Amen? Now, dito sa binasa natin, makikita natin dito na ito ay sulat ni Paul, his own son in the faith, Timothy. Tingnan niyo po yung pambungad niya. Sabi niya dito, Paul, an apostle of Jesus Christ. Sino si Paul? Apostle of Jesus Christ. Sinong may utos? Sabi ng Biblia, by the commandment of God, our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. So, mula sa talatang ito, mga kapatid, napakalinaw na nililinaw ni Paul dito, sino siya, ano yung trabaho niya, pangalawa, sino ang Diyos, pangatlo, sino ang Panginoong Jesucristo, at ang sabi ni Paul kay Timothy, Jesus Christ, God, and the Lord Jesus Christ is our hope. So makita nyo, hindi sinabi ni Paul na my hope, but our hope. Amen? That's plural. Ibig sabihin, hindi lang nila pag-asa, kundi maging hanggang sa panahon natin na kumikilala kay Jesus Christ as Savior, as God and Savior, ay siya rin, mga kapatid, yung ating hope. Amen? Anong ibig sabihin ng hope? Expectation. Expectation means something expected. Basis for expecting or assurance, confidence. Hope means confidence, reliance, assurance, doubtlessness, satisfaction, sureness, certainty. Na makinig kayo. Wala na tayong ibang kasiguraduhan at inaasahan o pag-asa sa ating buhay kundi si Kristo. Nakikinig tayo, mga kapatid? Kaya nga dito sa talatang ito, this letter was written to Timothy in AD 64 or 65 after Paul's first imprisonment in Rome. Tignan nyo, ha? Naranasan ni Paul, mga kapatid, na nakulong. Nung araw, kakaibang kulungan,
sa kulungan ngayon. Ang kulungan nung araw, yung magkasya ka lang. Yan, magkasya ka lang. Yan, diyan ka na rin kakain, diyan ka na rin iipot, lahat na, diyan ka na. Ganun lang ang kulungan nung araw. Mas mahirap ang kulungan nung araw kaysa kulungan ngayon. Oh, may narinig nga ako, sino ba nagkukwento? Si Minchin yata. Oh, si Frilin yata, di ba si Frilin, nasa BGMP siya. At nandoon siya sa kulungan ni Kibuloy at saka kulungan ni, sino yung isa, yung mayor? Si Alice Guo. Oh, pagka nagpabili daw ng mga pagkain nila, talaga naman. Oh, baka nakakatikim pa yung mga BGMP. Anong klaseng nakakulong yan, di ba? Abay, kung magpapakulong ka at ganun ang buhay mo, di napakaganda, magpakulong ka na lang. Sinong gusto? Now, apparently, Paul have been out of prison. So, nakalabas si Paul sa kulungan. Bakit nakulong si Paul? Sa pangangaral ng salita ng Diyos. For several years, and during that time, he had revisited many churches in Asia. Umikot ulit si Paul sa mga churches doon sa Asia and Macedonia. When he and Timothy returned to Ephesus, they found under spread false teaching. Nung pumunta sila ng Macedonia, pumunta sila ng Ephesus, nakita nila mga kapatid na may nagkakalat ng maling paniniwala, maling katuruan mga kapatid in the church. So Paul had warned the Ephesian elders to be on guard. So kinausap ni Paul yung mga elders doon sa church at Ephesus na bantayan nila yung mga maling katuruan against the false teachers who inevitably would come after he had left. Kasi nasa isip ni Paul, pagka wala na siya, aatake itong mga maling katuruan. So Paul sent Timothy to lead the Ephesian church while he moved on to Macedonia. Bago siya pumunta ng Macedonia, muna nung paglabas niya ng kulungan, ay itinilaga niya si Timothy as a young pastor in Ephesus. Alright? Kaya si Timothy, bata pa lang, pastor na siya. So from there, Paul wrote this letter of encouragement. So sumulat si Paul kay Timothy para i-encourage siya and give specific instruction to help Timothy and deal with the difficult situation in Ephesian church. Later, Paul was arrested and again brought back to Roman prison. Inaresto ulit siya, tapos ikinulong ulit siya. And then kinalaunan din mga kapatid. Pakinggan nyo na maigit para makita nyo yung istorya itong aklat na ito. And then isang araw nagpatuloy si si Timothy, nagpatuloy siya hanggang of course namatay na si Paul. Si Timothy rin, ano na naman ang kinamatay ni Timothy? Ang kinamatay ni Timothy, pinagpapalo siya hanggang sa mamatay si Timothy. Ganun lang naman po ang kamatayan ng mga Baptist nung araw. Amen? Oh, maganda yung ganung kamatayan. But isang bagay na maganda makita natin, Paul called himself an apostle, meaning one who sent. Paul was sent by Jesus Christ. Sinong nagpadala? Pag sinabi nating apostle means ipinadala. Sino nagpadala? Yun ang magandang makita natin, Jesus Christ. Amen? Kaya ako naniniwala mga kapatid, hindi naman ako taga rito, pero ipinadala ako ng Diyos dito, specifically sa simbahan na ito para sa inyo. And then, ano sabi ng Bible dito kay Paul, kay Timothy? Parang si Paul mga kapatid, siya ang ginamit ng Diyos to become an apostle for the Gentiles. Para maabot ang mga hintil ng salvation, ay ginamit niya, ipinadala niya, tinawag niya si Paul, mga kapatid.
Hanggang sa isang araw, anong sabi ni Paul sa kanya? Jesus is the only hope. Jesus is the only hope. Amen? Si Kristo lamang ang pag-asa natin. Dumating man yung hindi natin gusto sa buhay natin, mga kapatid. At huwag niyong kakalimutan na wala tayong ibang pag-asa. Dito sa lupang ito, ang pag-asa natin si Kristo. Nakikinig kayo? Hanggang sa mawala tayo sa lupang ito, si Kristo pa rin ang pag-asa natin. Kaya nga yung Jesus Christ natin, hindi lamang natin siya pag-asa dito, kundi pag-asa natin si Jesus Christ, ang Panginoong Jesus, hanggang doon sa buhay, nakabilang buhay, kapatid, hanggang doon sa eternity. Jesus is our only hope. Amen? He is our hope on earth, and He is our hope even in eternity. Mamaya mababanggit ko sa inyo yan. So siya lamang ang inaasahan natin habang nabubuhay tayo. Nakikinig tayo? Alam nyo ba yung mga politicians, sino din naman ang inaasahan nila? Si Kristo rin. Diyos din, mga kapatid. Nakikinig tayo. Pero alam nyo ba na may mga pagkakataon, mga kapatid, na tayo ay tayo ay nakakaranas, tayo ay dumarating sa punto na parang hindi Diyos ang ginagawa natin pag-asa ng ating buhay. Come on, I hope nakukuha nyo ako, mga kapatid. Dumarating tayo sa punto na parang hindi si Kristo ang hope natin. Parang hindi si Kristo ang inaasahan natin. Parang hindi si Kristo ang pinagkakatiwalaan natin. Parang hindi siya yung pag-asa natin. Parang nawawala, mga kapatid, yung pananalig natin sa Panginoong Kristo. The word hope means reliance. The word hope means trust. Amen? Maging sa lahat dito, tayong lahat, mga tatay, pinakamaganda, isa lamang. We have only one hope in our lives, mga kapatid. Mga tatay, sino yung pag-asa ng pamilya mo? Dapat si Kristo lamang. Sino yung pag-asa ng bansang ito? Dapat si Kristo lamang. Bawat individual na nandito, mga kapatid, dapat isa lamang ang sinasabi natin, na nasa puso natin, na nasa isip natin, na pag-asa natin, kapatid. Walang iba kundi si Jesus Christ. Amen. Now, number one, na gusto kong ipakita sa inyo ngayong umaga, the false hope of men. The false hope of men. Amen? Now, papakita ko sa inyo, ano yung maling pag-asa natin. Samantalang ito ang madalas nakapalit ni Kristo na hindi dapat ipagpalit kay Kristo. Come on, amen. Now, let's go to Job chapter 31. Job 31. Come on, everybody open your Bibles. Job 31. In verse number 24. Maganda to. Sundan niyo ako habang binabasa ko to. At you can also read with me. Verse number 24. Nandiyan na kayo? Can you shout amen kung nandiyan na kayo? Can you shout amen pag kung nandiyan na kayo? Yan, alright. Now, pakinggan nyo, ano sabi ng Bible dito? Sandali nga, Don, pwede bang bawasan mo yung tining niya para hindi malakas, hindi masakit sa tenga? Medyo, tanggalin mo yung tining. Para hindi masakit. Kahit sumigaw ako, hindi masakit yung tenga. Kahit sumigaw ako, yung bang lalong napapasarap yung tulog nung nakatulog. Yun ang gusto ko. Yan. Pag sumigaw ako, sa halip na magigising siya, hihilik siya. Yun ang gusto ko. Yan. Alright. Okay, nandiyan na kayo. Amen? Yan. Alright. So, anong sinasabi ng talata? Kapatid, basahin niyo po. Ang nagsasalita po dito, si Job. Nakikinig kayo, mga kapatid? Kilala naman siguro natin kung sino si Job. Di po ba? Ayan, alright. Now, alright. Nandiyan na kayo, amen? Anong sabi ng Bible dito? If I have made gold my hope. Come on, sundan niyo ako. Sinusundan niyo ba ako? Anong sabi ni Job? Kung ang ginto ay gagawin kong pag-asa ko, inaasahan ko. Anong sabi ng Bible? If I have made gold my hope,
or have said to the fine gold, thou art my confidence. Ha? Di ba? Minsan ganyan tayo, di ba? Tama? Pag may pera tayo, may ginto tayo, anong sinasabi natin? Na, hindi natin namamalayan, pakinggan nyo, bago natin tapusin yung mga verses, mga kapatid, na kasunod. Tingnan mo ha, pag may pera ka, kapatid, hindi mo napapansin na yung pag-asa mo ay sa halip na Diyos ang pag-asa natin, napupunta doon sa kayamanan natin. Come on, amen. Lalo na pagka pambira, sasabihin ko sa inyo, ewan ko lang kung iisipin nyo, imagine nyo na maigi, kung meron kang tuni-tunilada mga kapatid na ginto, kung ewan ko lang kung anong pakiramdam mo, ewan ko lang kung kikilalanin mo pa si Kristo na Diyos at tagapagligtas mo. Come on, amen? Ewan ko lang, si Job, malinaw sinasabi niya dito, ano sabi ni Job dito? If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, thou art my confidence. Come on, amen? Thou art my confidence. If I rejoice because because my wealth was great, and because mine hand had gotten much. Di ba? Come on, amen. Actually, ito yung hinahanap natin. Tama? Come on, ladies and gentlemen, brethren, sound off, mga kapatid. Di ba? Ito yung hinahanap natin. Kaya madalas, kahit hindi tayo magsimba, kahit hindi tayo bumalik ng hapon. Bakit? Kasi ang hinahanap mo, gold. Ang hinahanap mo, wealth. Ang hinahanap natin, pera. Kahit na hindi tayo bumalik ng hapon. Bakit? We're so busy. We're so busy, napaka-busy natin mga kapatid, para maghanap ng pera. Kaya nga madali nating ipagpalit yung worship service natin because of wealth, because of money, because of gold, because of fine gold. Amen. Now, tingnan natin, ituloy natin. Ano sabi ni Paul, ano sabi ni Timothy, ano sabi ni Job? If I rejoice because my wealth was great, and because mine hand was gotten much, if I beheld the sun when it shine, or the moon walking in brightness, maraming ganyan. Tingnan mo kapatid alam nyo, honestly, pag may pera tayo, para tayong naglalakad sa buwan. Come on, amen? Para tayong naglalakad sa buwan. Ang sarap ng buhay natin. Para tayong naglalakad na parang, wow, pati buwan, pag-aari natin. Tama? Di ba? Pag may pera tayo, may ginto na tayo, may fine gold na tayo, may wealth na tayo, may pera na tayo, kapatid. Pag may business na tayo, na talagang kumikita, nagpo-produce ng pera, kapatid, parang pati araw, pati buwan, kapatid, everything, pag-aari natin. Everything kaya nating bilhin. Come on, amen? Kaya nga marami sa atin, pag may pera ka kapatid, mag-ingat tayo. Pag may pera tayo, naniniwala ako na hindi masama ang pera. Pero ang napakasama sa pera, pag ipinagpalit natin, ginawa natin na substitute ng Panginoong Hesukristo. There is no substitute of our Savior. Kapatid, huwag niyong kakalimutan na walang kapalit ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga sabi ni Job dito, if I beheld the sun when it shine, or the moon walking in brightness, and my heart hath been secretly enticed. Come on, amen. Or my mouth hath kissed my hand. Di ba? Di ba? Amen. Alam mo, pag may pera ka, mga kapatid,
wala pang bibihira ang tao na pag nandyan yung ginto, nandyan yung fine gold, nandyan yung pera mo, kapatid, hindi naiintais. Ha? Hindi naaakit. Kapatid, maraming naakit ng ginto. Maraming naakit sa pera. Maraming naakit na mga ibang ari-arian sa mundong ito. Kaya nga mga kapatid, don't put your confidence to gold. Don't put your confidence to your wealth. Sapagkat yung ginto mo, kapatid, iiwanan mo rin yan. Yung wealth mo, iiwanan mo rin yan. Hindi mo yan maisasama pag nawala ka sa mundong ito. Sasabihin ko sa inyo, kaya nga, please, brethren, don't put your confidence to your wealth. Huwag mong ililipat na ang gagawin mong pag-asa mo ay yung pera mo. Tuloy natin. Ano sabi ng Bible? What's the conclusion of Job? Tignan nyo ulitin ko ulit. And then diretso natin sa verse number 28. Ano sabi ng Bible dyan? If I have made gold my hope, or have said to the fine gold, thou art my confidence. If I rejoice because my wealth was great, and because mine hand had gotten much. If I beheld the sun when it shine, di ba pag may pera ka na parang lahat gusto mong abutin? Amen? Pag may pera tayo mga kapatid, pag may pera tayo, pakiramdam natin, lahat kaya nating bilhin. Come on, amen. Kaya anong ginagawa natin minsan, pag may pera ka na, kahit hindi ka na pumunta ng simbahan, sapagkat kaya mong bilhin, pakiramdam mo, kaya mong bilhin yung pag-worship mo sa Diyos. Nakakatakot naman yon. Pati pag-worship sa Diyos, binibili. And then what will happen? And my heart had been secretly enticed. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Kung ang puso natin, pagka medyo nag-abound na, you have gotten much, kapatid, na hindi mo inaasahan at hawak ka na ng limpak-limpak na pera na halos yung sun ay gusto mong bilhin. Na halos pati yung bituin, pati yung moon, kapatid, ay gusto mong bilhin, kaya mong bilhin, pakiramdam mo, pag-aari mo pati yung buwan, pati yung araw, pati lahat ng gusto mong makita ay gusto mo sa iyo lahat yan, lahat, gusto mo pag-aari mo lahat. Anong sabi ng Biblia? You will entice. You will secretly entice. Hindi mo alam. Naakit ka na. Makinig kayo, huwag kayo matulog. So what's the conclusion? This, verse 28, basahin natin lahat. These also were an iniquity. Nakikinig tayo? Amen, mga kapatid. Verse number 24, verse number 25, verse number 26, verse number 27, anong sinabi ni David? Lahat yan mga kapatid. These also were an iniquity. Lahat ng yan, sabi niya, karamihan. And what will happen? These also were an iniquity to be punished by the judge. Who is the judge? God. Amen? Sino yung judge dito na tinutukoy? God. For I should have denied the God that is above. Now, makinig kayo na maigi mga kapatid. Makinggan nyo na maigi. Saan tayo dinadala, kapatid, ng gold? Saan tayo dinadala ng wealth? Saan tayo dinadala, mga kapatid, ng mga bagay na ito? Dadalhin tayo sa iniquity na kalagayan.
iniquity is punishable by God. Saan tayo dadalhin, mga kapatid? Dadalhin tayo palayo sa Diyos. Nakikinig tayo? Dadalhin tayo hanggang sa punto na i-deny na natin ang Diyos. Itatanggi na natin ang Diyos. Ibig sabihin, ito yung wealth mo, ito yung gold mo, ito yung wealth mo. Anong gagawin mo? Ipapalit mo na doon kay Kristo. Nakikinig kayo, mga kapatid? Mga kapatid, Bible ang nagsasabi. Napakalinaw and exactly ganyan ang nangyayari sa atin. Tingnan nyo, kaya nga hindi kayo nakakabalik ng hapon, di ba? Come on, amen. Bakit hindi tayo nakakabalik ng hapon? Because of those false hope you have. Tingnan mo, Pastor, hindi ako makabalik ng hapon kasi yung trabaho ko, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito, kasi ganito. Tanong ko naman, sino ba talaga ang pag-asa ng buhay mo? Kanino ka ba nagkukumpiyansa? Nakikinig tayo, mga kapatid. Sino ba talaga Diyos natin? Sino ba talaga Diyos natin? Yung pera natin, yung position natin, yung trabaho natin, kapatid, o si Kristo? Nakikinig tayo? That is a false hope. Amen. Dito rin, tinan nyo dito. Sa Jeremiah chapter 9, verse number 23 to 24. Buksan natin. Jeremiah verse 9, verses 23 to 24. Meron ding sinabi dito na napakagandang dalawang talata na ito. Alright, nandiyan na kayo, amen? Anong sabi ng Bible dito? Sundan nyo ako habang pinabasa ko. Thus saith the Lord. Sino may sabi? The Lord, amen. Now, tingnan natin kung anong sinasabi niya. Let not the wise man glory in his wisdom. Come on, amen? Sabi niya, pag wise man ka, huwag mong luwalhatiin yung wisdom mo. Amen? Huwag mong luwalhatiin yung karunungan mo, sarili mong karunungan. That is secular wisdom. Ano pa? Neither let the mighty man glory in his might. Amen? Anong ibig sabihin? Your power. Amen. Alam nyo, pagka ang tao, may wisdom ka, secular wisdom, secular education, Pangalawa, pagka ang tao, kapatid, may power ka, ay talaga naman. Amen? And then, anong kasunod? Let not the rich man glory in his riches. But, 24, let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me, sino yung may dyan? God, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these things I delight, saith the Lord. Amen? Now, makinig kayo. Saan natutuwa ang Diyos? Hindi natutuwa ang Diyos, kapatid, pag may wisdom ka, pero nilulugod mo yung sarili mong wisdom. Amen? Hindi natutuwa ang Diyos pag may posisyon ka, pero hindi nakikita ang Diyos sa posisyon mo. Come on, amen. Saan hindi natutuwa ang Diyos pagka ang mga mayayaman ay giniglory nila, ginidiyos na nila yung kanilang riches. Pagka ang tao, pakinggan niyo ito, tatlo ito. Pagka ang tao merong education, pagka ang tao merong power, pagka ang tao merong riches, parang hindi nila kailangan ang Diyos. Come on, amen. Now, ulitin natin. Pagka ang tao, mga kapatid, meron ng education, pagka ang tao meron ng power,
Pagka ang tao meron ng riches, wala ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, what is education? And what is power? And what is riches without judgment? Amen. Nakuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? What is riches and what is power and what is education without loving kindness? Kaya makita nyo, tinan nyo mga kapatid, sa gobyerno agawan ng kapangyarihan. Gusto lahat maging congressman. Gusto lahat maging mayor. Gusto lahat maging counselor. Bakit? Sapagkat ang gusto nila, hindi naman yung nakapaloob sa kapangyarihan, kapatid, kundi iba yung kapangyarihan na gusto nila na kapangyarihan. Pero kung tatrabahuin talaga nila yung totoong trabaho ng isang mayor, alam mo, bibilip ako sa isang mayor na uupo kahit saang lugar kung tanggalin niya yung sweldo niya. Parang sa pastor din. Alam niyo ba, ng pastor walang sweldo? O sinong nagpaplano na magpastor? Wala. Bakit? Walang riches. Ha? Nakikinig tayo, mga kapatid? Makita niyo, marami mga false hope. Marami mga false education. Marami mga false riches. Amen? Ha? Kaya kayo mga young men, young ladies, kayo mga kabataan, sana isang araw, pag nandoon kayo sa tinatawag na power, kapatid, huwag niyong abusuhin yung power ninyo. Amen? At pagka isang araw ay makikita natin si Agatet, yayaman maging bilyonaryo sa Baguio City, sana wag mo kaming kakalimutan ni Dumogan. Wag na si Dumogan kasi mayaman na yan, ako na lang, ha? Kami na lang si Sir Ariel, ha? Si Dumogan mayaman na yan. Oh, hindi mo alam si Dumogan, siya may-ari ng buong Baguio City. Ha? Pero totoo, mga kapatid, alam nyo, napakalinaw ang Bible. Nakikinig tayo? Pag may power ka, ano sabi niya? Huwag mong i-glory. Amen? Pag may riches ka, huwag mong i-glory. Amen? Pag may kayamanan ka, huwag yan ang pag-asa mo. Pag may posisyon ka, huwag mong i-glory. Pag may edukasyon ka, huwag mong i-glory. Amen? Sino dapat ang i-glory natin? Sino dapat ang gawin nating Diyos? Sino dapat ang gawin natin na hope natin? It must be Jesus Christ. That's the false hope of man. Amen? Huwag tayong patadala dyan. Members, nakikinig kayo. Sabi ko doon nung umaga, Saturday, nandun ako sa bahay nila. Doon ako sa village, nandun ako sa bahay ni Brad Amado. Kita ko yung tiles ni Brad Amado. Sabi ko, ang ganda naman tong tiles mo, Brad. Ha? Sabi ni Sir Agapita, hindi, pastor, huwag ipasok mo lang yung sapatos mo. Hindi. Sabi ko, hindi, nakakahiya. Ha? Tinanggal ko yung sapatos ko, pakiramdam ko ako nasa langit. Pero sabi ko sa kanila, Brad, natutuwa ako sa inyo na pinagpapala kayo ng Diyos. Pero huwag niyo naman kakalimutan saan tayo nagsimula. Amen. Nakikinig kayo, mga kapatid? Saan tayo nagsimula? Nagsimula tayo sa wala. Nalalaman ko sinasabi nila, ayan, sila Brad Tom, sila Brad Tommy, sila Brad Juni nung araw, ayan, sila Sister Vicky, Sister Beth. Nagsimula tayo dito, ni motor wala tayo sa tuktok. Naalala niyo ba yan, mga kapatid, kayo mga nagsimula dito? Ni motor, kapatid, wala tayo dyan. Ni isang motor na nakaparada dyan sa tuktok nung araw, wala tayo. Ngayon, pinagpapala na kayo, mga kapatid. Huwag niyo naman kakalimutan saan tayo nagsimula ng pagpapala ng Diyos. Huwag niyong ipagpapalit si Kristo sa magandang bahay niyo, sa Diyos ninyo. Kaya sabi ko sa kanila,
nakikita nyo ngayon yung pagpapala ng Diyos. Kita ko, pambira, may 2 kwarto si Brad Amado. May kwarto si Lelen kaya hindi na siya nagsisimba. Tapos may kwarto si Brad Amado, 2 sila Sir Agapita na parang 5-star hotel. Tingnan nyo ngayong kwarto ko sa taas. Sa totoo lang, yung lutuan nga namin ni Sheila Ang inaalala ko, baka lumusot, mahulog sa baba. Pero kayo mga kapatid, pinagpapala na kayo ng Diyos. Pero wag nyo namang kakalimutan ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng pagpapala. Wag nyo namang ipagpalit. Wag nyong ipagpalit sa false hope. Wag nyong ipagpalit sa false riches. Kapatid, gawin pa rin natin na totoong kayamanan natin si Jesus Christ. Gawin natin na kayamanan natin mga kapatid na power natin si Kristo. Because without Christ, we are all powerless. Amen. Huwag niyong kakalimutan, saan tayo nagsimula? Panginoong Hesus Kristo. Ito si Brad Amado, Brad Basilio, kumukontrato Sabi ni Brad Basilio, hindi naman niya madadala yan, pastor. Tama naman. Pero natutuwa talaga ako Magaling yung pinili mo na. Sinong pumili ng tiles, Brad? Sinong pumili ng tiles ninyo? Ikaw? May magaling yung tiles niya. Parang ulap-ulap sabi ko, palagyan mo ng mezzanine dito para pag mag-Bible study, may mga dyan. Pero honestly, kapatid, ako natutuwa ako kasi nagsimula kayo, wala din dyan Baka isang araw magugulat na lang kayo. Si Brother Jerry, 4 story na nakatayo doon. Kung tatagalugin mo yung 4 na istorya. Hindi nyo ba lang pinagpapala kayo ng Diyos? Pero huwag nyong kakalimutan, huwag kayong lilipat sa false hope. Ito, para mabilis tayo. The real and only hope of man is God. Ano sabi ng Bible? Psalms 118 verse number 8 and 9. Lagi kong sinasabi sa inyo to. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. Put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. Amen. Christ is the real and only hope of our nation. Christ is the real and only hope of our families. And every individual in this hopeless world, Jesus is the only hope. Amen. Jesus is the only hope. Kayo mga future PNP ng ating AFP, Jesus is your hope. Gusto ko ito si Brother Junior. Isang araw magtatayo ng godly family. Isang araw magtatayo ito at magandang alam nyo, gusto kong makita. Lalo kang mga kabataan dito, ito nga si Minchin Gusto kong makakita ng mga kabataan na dito na kayo namulat, isang araw, bubuo kayo ng mga godly families. Amen. Sabi ng Bible dito mga kapatid, Romans 15:13, now, the God of hope, not your riches, not your education, not your power, not your position, but the God of hope fill you with all joy and peace in believing that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Colossians 1:27, to whom God
would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. 2 Thessalonians 2:16. Now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. Titus 1:2. In hope of eternal life. Kapatid, sino yung hope of eternal life natin? Jesus. Which God that cannot lie promised before the world began. Titus 3:7. Hope of eternal life. Verse number 13. Looking for that blessed hope. Jeremiah 17 verse number 7. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. Mga kapatid, that's God, Jesus is the only hope we have. Not your power. Amen? Hindi yung power mo, hindi yung position mo, hindi yung trabaho mo, hindi yung pera mo, hindi yung gold mo, hindi yung fine gold mo. False hope. But the only hope we have, Jesus Christ alone. Amen? Jesus Christ alone. Kapatid, tanggalin niyo muna yung mga fake hope natin. Yung mga false hope natin. Hindi yan totoo. Peke yan. Ha? Nakikinig tayo? Peke lahat yan. Pero si Kristo, totoo yan. Anong pag-asa natin ng eternal life? Jesus. He is the hope of eternal life. Can your money, can your position, can your power give you an eternal life? It cannot be. But Jesus can give us hope of eternal life. Tumayo tayo lahat. Lumapit tayo sa altar. Tayo makipag-usap sa Panginoon. At sino man dito sa ating kalagitnaan, na nai-entice tayo sa false hope, which gold, fine gold, power, education, riches, wealth. At pag may pera na tayo, may position na tayo, may power tayo, pakiramdam natin pati buwan pag-aari natin. Pakiramdam natin pati araw pag-aari natin. Pakiramdam natin pati araw kaya nating bilhin. But you cannot buy hope of eternity. But Jesus can give you the hope of eternity. Hindi kahit gaano karami ang pera mo, kapatid, makinig kayo. Kahit gaano kataas ang posisyon mo, hindi mo kayang bumili ng eternity. But Jesus alone can give you eternity. Woo! Now, ngayong umaga, mga kapatid, linawin ninyo sino ba talaga ang itinuturing ninyo na pag-asa ng buhay mo. Sino ba talaga ang kinikilala mo na pag-asa ng pamilya mo?
Sino ba talagang kinikilala mo na pag-asa ng buhay mo? Not power, not riches, not education, not gold, not fine gold, not wealth, but only Jesus. Dakilang Diyos na mapagpalit makapangyarihan po sa lahat. Oh God, thou knowest that I've done my part, I've done my best, oh God. Marami po dito. Kami po ay laging biktima ng false and fake hope, oh God. Like gold, fine gold, wealth, riches, power, position, education. Nai-entice kami, Panginoon, ng mga bagay nito. But, oh God, thank you for thy message this morning, oh God, that those are the false hope, oh God. But the only hope we have, the real hope, oh God, is no other than Jesus. A blessed hope. The hope of eternity. The hope of eternal life. The blessed hope. Good hope. Tulungan niyo po na ito lamang ang kikilalanin namin simula po ngayon na tunay, totoo, na pag-asa ng aming buhay, walang iba, only Jesus. Panginoon, salamat po. Pinabalik po namin sa inyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, so